Nakita ba niyo 'tong balita na lumabas sa Abante? I think sinulat 'to ni Arnold Clavio na lumalabas dito na si Chel Diokno at si Marian Rivera ay recipient o nakalagay yung pangalan nila sa resibo ng mga confidential funds ng ating DepEd nung panahon ni Sara Duterte bilang DepEd Secretary. At ang tanong natin dito, at siguro naman alam na natin yung sagot ano, ay totoo kaya na si Chel Diokno ang tumanggap na 'to at si Marian Rivera? At bakit ba ginamit ang pangalan nila? Alam po niyo ganito lang kasimple. Obvious naman na hindi tumanggap si Chel Diokno at si Marian Rivera ng pera galing sa confidential funds. Number one. Number two, bakit lumalabas sa pangalan nila dito? At ano bang ibig sabihin nito? Alam po niyo ganito lang kasimple yun, ano? Ganun lang kaabusado at walang hiya si Sara Duterte at ang kanyang mga kasamahan dito na gagamitin nila na kahit na anong pangalan na maiisip nila dahil naniniwala sila na kaya nilang makalusot dito. Yun lang yun. Na tingin nila walang pake ang mga tao na i-check sila at walang karapatan ng ating taong bayan, ng ating gobyerno na i-check yung kanilang trabaho. At talagang bastusan na yung tawag diyan, eh, yung wala ka na talagang pake kung ano ilalagay mong mga pangalan dito sa confidential fund basta makuha mo yung pera. At ang tanong natin, sino ba talaga nakakuha ng perang 'to? I think naman meron tayong idea or alam naman natin lahat kung sino, eh. Ang problema lang dito kasi ano, ay yung mga sumusuporta pa sa mga Duterte, nagbubulag-bulagan na talaga, eh. Kasi ang sinasabi ba niyo sa'kin, kayong mga DDS, sinasabi ba niyo sa akin na talagang naniniwala kayo na walang korapsyon dito, walang ginawang paglustay itong si Sara Duterte? Na tingin niyo talaga na matinong tao 'to? Na hindi niya ginastos na lang kung saan-saan o kaya kinuha yung pera o pinamigay sa mga kung kani-kanino na lang at hindi naman talaga nagpunta yan para confidential and intelligence and security work? Ha? Tingin ba niyo talaga? Gano'n ba kayo katanga? Hindi naman siguro, 'di ba? Kasi alam naman natin na corruption 'yang tawag diyan, eh. Alam naman natin na pag-aabuso 'yan sa pera na galing na sa kaban ng bayan. Alam naman natin lahat, eh. Kaya nga yung mga ibang DDS naman, alam nila na corrupt yung kanilang iniidolo na si Sara Duterte. Pero ang rason na binibigay na nila ngayon ay lahat naman daw corrupt. Kaya hindi dapat pinaparusahan si Sara Duterte kasi lahat naman daw ng mga politiko ay corrupt. Mali pong logic 'yan, okey? Kasi po 'pag may corrupt, isa o lahat, dapat lahat maparusahan 'pag napatunayan na may ginagawang kalokohan. Eh, si Sara Duterte huling-huli, kitang-kita, eto na lumalabas na nga yung mga katarantaduhan na ginagawa niya, pagnanakaw ng pera na galing sa kaban ng bayan, eh. Kaya nga siya mai-impeach, sorry, kaya nga siya na-impeach. Nandito na tayo ngayon, kasi alam na nga nating lahat na may ginawa siyang kalokohan. Ito pa ngayon, ayan, dinadamay pa si Chel Diokno at saka si Marian Rivera dito. Huling-huli, eh. Kaya para sa akin ano, ganito lang kasimple 'yon. 'Pag sino man ang mahuli din na gumagawa ng ganitong klaseng kalokohan, kailangan talaga maparusahan. Kailangan ma-convict. Si Sara Duterte has to be convicted based on the evidence. At andito yung ebidensya, sinasampal na nga ni Sara yung ebidensya sa mukha nating lahat, eh. Hindi pa kayo maniwala. Sinasabi na nga niya, oo, ginawa nga niya 'to, alam na nga niya, eh. Gumagawa lang siya ng palusot, eh. Kaya nga hindi niya masagot, eh, kung guilty ba siya o hindi dahil alam naman niya yung ginawa niya, eh. Kaya kayong mga nagsasabi sa akin ngayon na nag-iisip na, "Ay, hindi, sandali lang. Eh, papaano naman yung presidente natin meron siyang confidential funds na 4.5 billion pesos." Alam niyo, pareho tayo dito, agree ako sa inyo, tama kayo. Dapat i-check din 'yon. At 'pag may maling ginawa si BBM sa kanyang confidential funds tulad ng ginawa ni Sara, o 'di dapat maparusahan din 'yan, dapat ma-impeach din 'yan, dapat ma-convict din 'yan. Ang tanong, meron ba ginagawang mali o wala? Hindi natin alam, eh. Kasi nga, palagi nga niyong sinasabi 'di ba mga kapwa DDS ko dito na, kasi nga confidential kaya hindi natin alam, 'di ba? Oh, yun na nga, eh. Pero 'wag nating kakalimutan, saan ba nanggaling 'tong confidential funds na 'to? Bakit ba lumobo 'to ng 4.5 billion para sa ating presidente? Kasalanan po niyo 'yan ng ano, ng inyong pinuno na si Duterte, si Digong. Siya yung nagpalaki nito. Dati kasi ang confidential fund ng presidente ay nasa 450 million lang up to 500 million. Dahil kay Duterte, galing 500 million, umabot ng 4.5 billion pesos yan. Siya ang may kagagawa nito, eh. Siya nag-umpisa nito, eh. Kaya nga sa Davao ano,
Pinakamalaking confidential fund ng isang lungsod, nasa Davao, 500 million confidential fund. Taon-taon ng Davao. Oh, ang mga Duterte, ang talagang pasimuno nitong confidential funds na 'to. Kasi alam nila kaya nilang makalusot kasi maraming nagbubulag-bulagan. Yun na nga, wala ng accountability ngayon sa ating gobyerno dahil sa mga taong pabulag-bulag diyan, na hindi na nakikita yung katotohanan o ayaw makita yung katotohanan dahil sa inyo, sa mga bulag na mga umiidolo sa ating mga politiko, ang rason kung bakit nagkakaganito ang ating mga politiko, kung bakit sila abusado. Dahil po sa inyo, kayong may kasalanan. Dahil okay lang sa inyo na may mga abusadong ganito na nagnanakaw na ng pera, ha? Kaya huwag natin sasabihin na hindi dapat parusahan si Sara Duterte. Kailangan talaga maparusahan 'yan. Gaguhan na 'to, eh. Kahit na sino man lang 'yan, kahit anong pangalan niya, basta gumawa ka ng ganitong klaseng gaguhan sa pera, pera ng taong bayan, talaga kailangan ka parusahan. Kaya huwag tayong masyadong dumidikit sa ating mga iniidolong mga politiko na 'yan, na pinagwawalang sala na lang natin sila na sinasabi na inosente sila, pino-persecute daw sila. Pambihira, nagnakaw ng ganyang kalaking pera, pino-persecute pa ba tawag do'n? Sa mga nagsasabi nga na hindi corrupt ang mga Duterte, tulad ni Panelo, sinabi nga pala niya yun, na hindi naman daw corrupt ang mga Duterte. Banggitin ko lang sa inyo, marami akong kilala na nakikita ko na nakikinabang at nakinabang sa mga Duterte. Huwag mo kakalimutan yung isang pinakasikat doon, si Dennis Uy, na nung panahon ni Duterte, naging bilyonaryo siya ng Pilipinas at kung ano-ano mga binibilyon niyang mga kumpanya kahit naman di siya marunong na negosyante. Tignan mo yung mga negosyo na niya ngayon. Oh, bumabagsak na lahat isa-isa. Yan. Yan ay isa sa mga maraming mga nakinabang nung panahon ni Duterte at yumaman nung panahon ni Duterte. Kaya huwag na tayong maglokohan dito, corrupt ang mga Duterte, alam naman natin yun, eh. Huwag na tayong nagbubulag-bulagan. Kaya itong si Sara Duterte, yung paglabas ng issue na 'to regarding kay Chel Diokno at Marian Rivera na pangalan nila ay nakalagay sa resibo, ay isa pang patunay kung gaano kagago ang mga Duterte, kung gaano kaabusado ang mga Duterte sa mga kilos nila. Na wala na nga sinusundan ng mga proseso o kaya hindi na nga sila sumusunod sa batas kung paano ginagawa ang mga bagay na 'to dahil tingin nga nila above the law sila. Eh, isang patunay na naman 'to sa kanilang pagiging above the law. Kaya pinapaalala ko sa inyong lahat 'to para alam niyo at para magising kayo. Hindi ako nagulat na lumabas yung pangalan ni Chel Diokno at Marian Rivera sa resibo. At who knows, 'pag matuloy na 'tong impeachment trial sa ating Senado next month, makikita pa natin kung ano pang mga ibang pangalan na lalabas do'n. At hindi lang 'yun, sana mabuksan na rin ang bank account ng mga Duterte para makita nga natin talaga kung ano ba talaga ang laman ng mga accounts na 'to at magkano ba talaga ang nilalaman na pera do'n sa kanilang bank accounts at magkano yung pumapasok sa pera na kung saan-saan nanggagaling. Kung hindi sa confidential funds, kung saan pa ba kaya? Malalaman natin. Kayo, ano sa tingin niyo? Tingin ba niyo abusado 'tong mga Duterte o tingin ba niyo talaga inosente sila at malinis talaga at walang korapsyon 'tong mga 'to? Sulat niyo lahat yan sa comment section sa ibaba at pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, mag-subscribe ka na lang sa aking YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell na yan para ma-notify ka sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Magkita tayo muli.